Magandang umaga mga kasangbahay. I'm Dr. Katrina Florcus Dacanay, your pediatrician for today. Marami sa atin ang may ideology na okay lang kumain ng kumain ang isang bata, pero dapat din nating isipin na bawat pagkain na ating ibinibigay sa bata ay may contribution sa kanilang development. Kung mapili naman sa pagkain ng iyong anak, kailangan malaman natin kung paano sila matutulungan kumain. So narito ang ilan sa mga paraan upang mahikayat nating mga magulang ang ating mga anak ng wastong pagkain. So let's start our discussion now. So unang-una, tandaan natin na picky eating is kadalasan nangyayari yan sa mga bata, lalo na sa mga toddlers. May mga bata kasi na sensitive sa textures, may mga mabilis mabusog, at minsan gusto lang nilang mag-explore ng independence sa pagkain. Ang mga toddlers na 1 to 3 years old, sila ay mahilig mag-reject ng pagkain dahil gusto nilang kontrolin kung ano ang kakainin nila. Ang mga preschoolers naman na 3 to 5 years old ay pwedeng may strong preference sila for certain food pero dahan-dahan silang natututo. Pero ang good news ay most kids, they outgrow picky eating. So as they grow older, basta consistent tayo sa pag-expose sa kanya sa iba't ibang klase ng lasa at texture ng pagkain. So ito yung ilang simple pero effective tips para mas madali silang pakainin. Una, huwag piliting kumain ng bata. Hayaan silang mag-explore. Number 2, serve familiar and new food together. So kung halimbawa, mahilig siya sa rice, dagdagan ito ng gulay sa tabi. And then, let them be involved. Pasamahin sila sa pagluluto or sa paggrocery para ma-excite din sila tikman yung pagkain. And of course, you have to make it fun. Gumamit kayo ng mga cute na plates, yung mga bento-style meals, or gawing creative yung pagkain. And ito naman yung ilan sa masustansyang pagkain na madalas magustuhan kahit ng mga picky eaters. Una, yung mga egg muffins. Malambot kasi ito, may protein, at pwedeng lagyan ng gulay sa loob. Yung mga fruit and vegetable smoothies, ito ay isang magandang paraan para itago yung fruits and vegetables sa pagkain nila. Gusto rin nila yung peanut butter and banana sandwich kasi ito ay masustansya at may fiber. Gusto rin nila ang homemade chicken nuggets. Gamitin nyo yung lean chicken breast. So instead of deep frying, pwede nyo siyang i-air fry o kaya i-grill. Gusto rin nila yung mga cheese cubes at saka yung whole wheat crackers. So ito ay may protein at may calcium na maganda para sa kanila. Ang healthy diet means balance, variety, at moderation. Kahit picky eater si baby, gawin nating priority ang pagbigay ng protein tulad ng lean meats, fish, eggs, beans, at tofu, yung mga healthy fats mula sa avocado, sa mga nuts at olive oil, carbohydrates tulad ng whole grains, sweet potatoes, at rice. Of course, yung fruits and veggies, aim for the rainbow plate para iba't ibang nutrients yung makukuha nila. Hindi kailangang madami agad. Ang mahalaga, dahan-dahan nasasanay ang bata sa masustansyang pagkain. Good nutrition should go hand in hand with physical activity. Kapag active ang bata, mas lumalakas ang immune system, nagiging mas masigla sila at mas nakakakain ng maayos. So, some fun ways to keep them active would be dancing. So, kahit sa bahay lang, you can play their favorite music. Yung bike at yung tricycle, good ito for their balance and coordination. And of course, yung mga sports and outdoor games tulad ng mga habulan, basketball at soccer, ang mga recommended outdoor time. So at least 60 minutes per day, okay na yan. Pero pwede rin itong hatiin sa small activities throughout the day. And that's it mga kasangbahay. I hope marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, please consult your pediatrician for your baby's health.